yung kwento ng buhay mo. Isang libro, ilang pahina na kaya ang naisusulat mo? Siguro po, kung sisimulan ko sa pagkabata, marami-rami na rin po, pero konti pa lang po siguro. Naniniwala po kasi ako marami pa po akong magagawa, marami pa po akong may experience. So siguro halfway pa lang po. Kung ito po ay isang usual 350 to 400 pages na book, nasa 200 pa lang po tayo sa current na nararanasan ko ngayon. Although marami na po blessings talagang pinagkaloob ang Diyos sa akin, mga milestone sa aking kurso bilang sa pagpasa po sa board exam, magkakaroon ng trabaho, magkakaroon ng mga recognitions. Marami pa po akong gustong maabot, and talagang nilook forward ko po yung mga taong na darating po sa akin. Okay, TJ, mula sa kwentong Pilipino, congratulations kahit huli man ay nakakahabol dito. Congratulations sa lahat ng mga parangal na natanggap mo, no? Base sa pagsilip ko sa iyong personal Facebook account, so ang dami mo mga achievements, gaano ka proud sa tingin mo ang mga magulang mo? Always proud po ang aking parents. Sila naman po lagi ang unang pinagsisharean ko noon kasi nga po, lumaki po ako na parang meron po kaming competition ng mga kapatid ko, lalo na yung ate ko. Lumaki po ako na parang kailangan, kung hindi ako equal kay ate, mas magaling ako. Ganun lagi yung mindset ko po noon. Kaya siguro naging force of habit ko po na pag may award ako, lagi kong sinishare po sa parents ko para matuwa sila. Yun po. So at ngayong mas matanda naman na po tayo, hindi na po ako ganun ka-aggressive or competitive sa mga kapatid ko. Pero nakakatawa pa rin po kasi pag nakakakuha ka ng mga recognition at appreciate po ng family at nakikita nyo po yung support nila sa inyo. So ganun po yung nararanasan natin sa parents ko kaya at sa mga kapatid ko. Kaya thankful po ako at lagi po akong masaya mag-share sa kanila ng mga blessings or mga recognitions na kakamit ko po sa buhay. Oo, nakakaniwala ko doon na kapag 100% yung support ng magulang, napakagaan ng paglalakbay ng isang taong nangangarap. Diba? Especially ng isang anak na nangangarap. Kasi nandiyan yung di ba yung magulang natin, magtagumpay ka man o hindi, nandiyan sila. Diba? Tama po. TJ, ito. Si family po kasi, si family po, share ko lang po, family po kasi ang first line of defense natin. So kung meron tayo tayong ganyan makasupportive na family, value po natin. Kasi napaka-sarap po sa mamuhay kung ang parents or mga family members mo ay very supportive sa inyo. Tama. Ako naniniwala rin. Kaya kailangan din natin talaga na ipaalala natin sa bawat miyembro ng pamilya, bawat mga nanonood sa kwentong Pilipino na sa palatisan ng miyembro ng pamilya ay punong-puno ng pamilya. Supportahan ko rin. Huwag natin siyang bitawan, no? Huwag natin siyang iwanan sa gitna ng kanyang laban. Kasi pakita pa lang siya doon sa buhay. Paano yung mga kakamit yun, kailangan niya ng lakas, no? Ng forsa na magtutulong sa kanya papunta doon sa pag-anak ng kanyang susunod. TJ, ito. Kailan mo masasabi na matagumpay ka na sa isang pangarap? TJ, bilang isang lumilika ng mga kanta, naniniwala ka ba na may hangganan ng pangarap? Hangganan ng pangarap. Actually, yes, ako naniniwala po akong may end din naman yung mga pangarap kasi may mga pangarap na natutupad talaga in the way you imagine it. Meron namang mga pangarap na sadly hindi po siguro matutupad, pero I think i-ready ka naman ni Lord dun eh. May mga redirections po na somehow yung pangarap na makukuha o ibigay sa'yo ay much better doon sa iniisip mo na pangarap mo. So, ayun, actually nasa dilemma po ako ngayon sa pangarap na ganyan kasi dyan pumapasok yung doubts na mag-work kaya ako, tatangilin ko yung mga nakikinig. So, pero I'm giving myself plenty of time naman po to realize my dreams. Ayoko po siyang lagyan ng deadline sa ngayon. Kasi may kaibigan po akong nag-share din sa akin.
you don't have to rush. Kung naman may proseso yan, you just have to trust the process at ipanalangin mo kay Lord. Kasi kung para sa'yo talaga, ibibigay sa'yo ni Lord. So, ayun, medyo andun din po ako sa feeling na natatakot ako sa outcome kasi baka mamaya hanggang dito na lang pala yung pangarap ko sa pag-release ng as independent artist. Pero I'm giving myself a chance po na patuloy na maniwala at mangarap po. Okay. Ano ang role ng mga magulang mo dito sa pag-abot mo sa sangat ng mag-isang mga Ayan. So yung parents ko po, very supportive po sila kasi mga stage parents po yan. Nung bata po ako, ilan sa memory ko yung natatandaan talaga. Yung may karaoke po kami, tapos may recorder ng tape. So pag sa school may mga kanta or may mga tula, masasalihan po. Tinitrain po talaga nila ako, nire-record nila yung boses ko, pinakikinggan namin, tapos kapag may mga parts na kailangan improve, ulitin po namin yun hanggang makuha ko talaga. So ganun po, ako tinrain ng parents ko pagdating dun sa craft na hindi ko inaakala magiging isa pala sa mga pinakapangarap ko, yung maka-create po ng mga awitin, ng mga content, ng mga maging isang singer-songwriter. So siguro bata pa lang ako, sila na po yung nag-build nun. Sila po yung nag-influence sa akin. Kaya masasabi ko na sa pangarap ko po ngayon na ito, sila yung nagsimula po nun. Okay. Napaka-supportive ng magulang mo. Hindi ka binibitawan sa kahit anong aspeto o career na tinatahak mo ngayon. Kung may awitin sa kanila, anong awitin yung pag-group? Hindi ko pa po yung nare-release, so siguro kung mapagbibigyan pa ako in the coming years or in the future, ma-release ko yung kanta na para sa parents ko. So meron po akong sinulat na parang pasasalamat sa lahat ng mga ginawa nila. So yan, definitely in the future talagang sana ma-release po siya. Kasi ako po bilang songwriter, meron akong mga concept sa album. So talagang nakaplano siya. Yung album ko po na yan, parang college pa lang ako, sabi ko, ito yung unang album na release ko with this song. So, dalawang mixtape ko siya na pinagsama ko talaga kasi hindi ko kayang i-release na. So, siguro, in a few years, ma-release po yung mga napag-usapan natin na kanta. Okay, aabangan namin yan dito sa Kwentong Pilipino and sana maging bahagi kami doon na bagong kantang iniaalay mo sa mga magulang mo. Okay, babalikan po ako dyan sa mga kanta mo, no? Isa pa sa napakinggan kong kanta mo ay yung If Jesus Were Goodbye. Napakaganda yan mo, yung mapalinghaga. Ano naman ang naging epekto o naging pinagbubutan mo ng kantang Ayan. So, ito po ay isang random na song lang po siya. So, may nabasa ako dun sa Facebook na parang phrase, kisses were wishes. Hindi ako nagkakamali. Tapos, sabi ko, what if no one could song kanta? So, hindi ko siya makraft dun sa salitang wishes. So, by that time, pinalitan ko po siya ng kisses were goodbye. Tapos, parang sabi ko, medyo pop rock song ko pag ginawa ko. So sinulat ko po siya dun sa inspiration na yun na what if yung mga halik, it symbolizes something na between lovers, between people in relationship. Kapag nakuha mo na yung gusto, pag nakuha na yung gusto sa'yo, ay iiwan ka na. That's why, as much as you can, pinipigilan mo na ibigay yun dun sa tao na yun. Like, dun nga sa kanta, kisses. So, parang, just to hold on to that relationship, parang binibitin mo pa siya, hindi mo bibigay lahat-lahat dun sa tao na yun, para hindi ka niya iwan. So, very, kung i-analyze po natin siya talaga, parang very twisted siya, kasi
why would you beg for someone to stay kung hindi naman talaga siya willing? Bakit mo pipigilan? Diba? So, very siya sa akin. Hindi ko alam bakit ko sinulat ng ganoon before kasi kung sa mindset ko ngayon, kung aalis ka, umalis ka, parang hindi kita pipigilan. So, yun po yung naging naging kwento niya. Pero, isa po yun sa mga tracks na very proud kasi yung intensity niya, yung build-up ng kanta, yung concept po na about kisses, yung pag-symbolize po nung mga napag-usapan natin at pag-relate nito sa kisses ay talagang ganda pong concept na masasabi kong nagawa ko. Sobrang pati ako dito, no, sa lahat ng mga nanonood sa kwentong Pilipino, talagang isa ito, no, sa i-recommend ako na kanta ko na If Kisses Were Goodbye. Kasi, sana yun ang mag-hold back tayo minsan, no? Kasi minsan, yung pagmamahal natin, nililigaw tayo, no? Nililigaw tayo minsan sa realidad ng buhay. At at the end, napapatanong ka, saan na tayo? So, sa lahat po ng mga nanonood sa kwentong Pilipino, pakinggan niyo po ang kanta ni Quincy na If Kisses Were Goodbye. Maganda po yan. Okay, PJ, Thank you po. isa pa na nagustuhan kong kanta mo ay yung Tayo. Paulit-ulit, alam ko nung nakaraan, 3 beses ko siyang pinakinggan, no? At pinunawa ko ang bawat letra ng kantang ito. Para sa iyo, mula sa isang original na gumawa ng kantang Tayo, ano ang konsepto nito? Ayan. So, si Tayo, yung kanta po na yan, which serves as my debut single, yung pinakauna kong single na na-release way back 2023. Kwento po yan ng kaibigan ko, babae siya. So, nasa isa siyang no-label relationship noon. At talagang dumating siya sa punto na nagtatanong, ano ba talagang meron tayo doon sa lalaking ka-MU niya? Kasi tagal na po nila, tapos walang nangyayari, walang relation label, na parang lover sila, parang mag-boyfriend, mag-girlfriend sila, pero wala naman talagang sila. So, ang hirap po kasi ng sitwasyon na yun, kaya siguro in-open niya sa akin, sabi niya, friend, pwede mo ba akong tulungan? Gusto ko lang mag-share sa'yo. Sulatan natin ang kanta, sabi niya. Siya yung push mo sa akin isulat yung kanta na yun. Kasi nga, nahirapan siya that time. Kasi, ano ba talagang meron kami? Hindi ako pwedeng magselos. Pero, masakit. Kasi, may nararamdaman kami sa isa't isa. So, parang yun yung parang yun yung problema niya noon na hindi niya ma-solve kasi nga paano ka ba aakto sa isang relationship na wala ka namang karapatan masaktan o magselos kung may nararamdaman ka, di ba? So, ang hirap po kasi syempre pinapakita niyo na sweet kayo sa isa't isa, na maaring mahal niyo isa't isa, pero hindi ka naman pala allowed magselos. So, very mind-torturing po siya. So, yun, doon umikot po yung kwento ng Tayo. At nung ginawa ko na po siya, gender neutral. So, hindi ko siya obviously pinakita sa side ng babae. Kasi gusto ko po mas makarelate yung mga tao, yung mga makikinig, mapababae, mapalalaki, or ano man yung gender orientation, na maging heartbreak anthem po siya. Ayun, para sa mga nakakaranas ng situationship or no-label relationship. And actually, yung bridge party ko niya, nung bago ko siya i-release, parang sabi ko, hindi pa ready. So, in-edit ko siya, ni-revive Facebook ko siya hanggang ito na po yung napakinggan niyo, ito po yung final song na pinakita ko sa mga tao po. Diyan po yung kwento na tayo. Alam mo, TJ, lahat ng kanta mo, pinakinggan ko kasi ayoko na mag-interview na hindi ko napapakinggan yung mga kanta. And itong Tayo, no, nasaktan ako. Kasi sarili ko, no. Kasi, oo nga, no, binalikan ko yung kwento ko rin ng buhay pag-ibig ko. Oo nga, no. Parang, pero, ito, no, sa lahat ng mga nanonood sa kwentong Pilipino, pwede mo bang kantahin yung linya na mapanakit dito sa kwento sa kanta mong Tayo? Ito po. Okay. Sa yung panapapan namin.
to. Chorus pa rin po talaga eh. Actually, sa chorus lang naman talaga binubuhat lahat. Wala ka bang pag-ibig na nararamdaman? O konting pagtingin para sa aking laan? Ikaw na nga nagsabi na takot masaktan. Pero paano naman ako naghihintay sa'yo? Ayan. So yun po yung pinakamasakit sa akin nung sinulat ko siya. Kasi diba, lalo na yung last line ko, parang ikaw na nga nagsabi takot masaktan. Parang yung minamahal mo, siya na mismo yung nagsabi na ayaw niyang masaktan, pero bakit ikaw sinasaktan ka niya? Tapos, the fact na ikaw ay naghihintay. So, yung last line po, paano naman ako naghihintay sa'yo. Ayan. So, yun po yung double kill dun sa song na yun. Actually, kuha mo yung kantang yan. Yan din yung sa mga sinulat ko dito ng mga lyrics ko. Yun yung mga reminder na ay itong kanta to dito ko na gusto. DJ ito, ang pangarap ba, minsan, sinututuan siya. Kapag nakikita mo, hindi na siya matutupad. Sa mindset ko po ngayon, syempre ayoko po siyang sutuan. Ang masasabi ko po, ang pangarap minsan, hindi naman kailangan i-abandon mo totally. May mga panahon na siguro ang pangarap, pwede mo siyang i-park o hinto muna kasi hindi pa ito yung tamang time. Hindi ka pa hinog, hindi ka pa ready. At malaman mo naman yun if the wind is blowing in your face at talagang lahat ng sign pinakita na ni Lord, mararamdaman mo sa sarili mo kung ready ka na sa pangarap mo. Kasi ganoon naman po si Lord minsan kaya hindi sa atin pinagkakaloob kasi hindi ka pa ready. Sabi na may mga kailangan kang matutunan, may mga bagay ka pang kailangan i-enhance sa sarili mo para hindi ka masaktan o hindi ka mapahamak. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Kaya siguro naniniwala talaga ako na ang pangarap hindi naman kailangan i-abandon yan totally. Minsan kailangan mo lang mag-antay, panalangin at magpursigiduhan po. So ako naniniwala po, hindi pa ako naniniwala na basta-basta kailangan susuko tayo sa pangarap. Pwede naman tayo magpahinga. Tuloy-tuloy pa rin ang lahat. That's correct. Naniniwala ako dyan, TJ. O ito, TJ, ikaw ay 29 years old. Sa tingin mo, kapag lilikha ka ng sariling kwento ng buhay mo, isang libro, ilang pahina na kaya ang naisusulat mo? Siguro po, kung sisimulan ko sa pagkabata, marami-rami na rin po, pero konti pa lang po siguro. Naniniwala po kasi ako marami pa po akong magagawa, marami pa po akong may experience. So siguro halfway pa lang po. Kung ito po ay isang usual 350 to 400 pages na book, nasa 200 pa lang po tayo sa current na nararanasan ko ngayon. Although marami na po blessings talagang pinagkaloob ang Diyos sa akin, mga milestones sa aking kurso bilang sa pagpasa po sa board exam, pagkakaroon ng trabaho, pagkakaroon ng mga recognitions. Marami pa po akong gustong maabot and talagang nilook forward ko po yung mga taon na darating po sa akin. Okay, TJ, mula sa kwentong Pilipino, congratulations kahit huli man ay nakakahabol dito. Congratulations sa lahat ng mga parangal na natanggap mo, no? Base sa sa pagsilip ko sa iyong personal Facebook account, so ang dami ng mga achievements, gaano ka proud sa tingin mo ang mga magulang mo? Always proud po ang aking parents. Sila naman po lagi ang unang pinagsisharean ko noon kasi nga po, lumaki po ako na parang meron po kaming competition ng mga kapatid ko, lalo na yung ate ko. Lumaki po ako na parang kailangan kung hindi ako equal kay ate, mas magaling ako. Ganun lagi yung mindset ko po noon. Kaya siguro naging force of habit ko po na pag may award ako, lagi kong i-share po sa parents ko para matuwa sila. Yun po. So,
ngayong mas matanda naman na po tayo, hindi na po ako ganun ka-aggressive or competitive sa mga kapatid ko. Pero nakakatawa pa rin po kasi pag nakakakuha ka ng mga recognition at appreciate po ng family nyo at nakikita nyo po yung support nila sa inyo. So, ganun po yung nararanasan ko sa parents ko kaya, at sa mga kapatid ko. Kaya, ayan, thankful po ako at lagi po akong masaya mag-share sa kanila ng mga blessings or mga recognitions na kakamit ko po sa buhay. Oo, nakatiniwala ko no, na kapag 100% yung support ng magulang, napakagaan ng paglalakbay ng isang taong nangangarap. Di ba? Especially ng isang anak na nangangarap. Kasi nandiyan yung, di ba yung magulang natin, magtagumpay ka man o hindi, nandiyan sila. Di ba? Tama po. PJ, ito. Si family po kasi, si family po, share ko lang po, family po kasi ang first line of defense natin. So, meron po tayong ganyang makasupported na family, value po natin. Kasi napaka-sarap po sa mamuhay kung ang parents or mga family members mo ay very supportive sa iyo. Tama. Ako naniniwala rin. So, kaya kailangan din natin talaga na ipaalala natin sa bawat miyembro ng pamilya. Bawat mga nanonood sa kwentong Pilipinas na kapag at isa sa miyembro ng pamilya ay punong-puno ng pamilya. Supportahan po natin. Huwag natin siyang bitawan. No? Huwag natin siyang iwanan sa gitna ng kanyang laban. Kasi pakita pa lang siya doon sa tagumpay. Paano yung mga kakamit yun? Kailangan niya ng lakas, no? Ng support siya na magtutulong sa kanya pagpunta doon sa paghanap ng kanyang tagumpay. DJ, ito. Kailan mo masasabi na matagumpay ka na sa isang pangarap